Hello everyone. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil nabigyan tayo ng pagkakataon para sagutin ng mga sinasabi ni Brother Eli Soriano sa kanyang mga itinuturo, especially yung mga sinasabi niya laban sa Catholic Church. I have no personal grudge against Brother Eli Soriano. As a Catholic, I just want to help Catholics whom he calls ignorant of the Bible. At bilang isang Katoliko, ay nais ko lamang ibahagi ang kunti kong nalalaman para sagutin ang mga atake ni Brother Eli. Mapapanood at mapapakinggan po natin ng ilan sa mga videos kung saan may mga sinasabi si Brother Eli na kailangan niyang pag-aralan at kailangan niyang ituwid. Mapapanood at mapapakinggan po natin ang video kung saan sinabi ni Brother Eli na bobo ang mga Bible scholars ng Catholic Church. Greek ay Petra, which is the feminine. At yung Petros, masculine yun. At ang nakasulat sa 16-18 ng Mateo, hindi Petros. Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung pong salitang baturon ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Ang dinidiscuss ni Brother Eli ay yung text ng Matthew chapter 16 verse 18. Diniscuss niya ang tungkol sa Petra at Petros. Tama nga naman na ang Petra ay feminine at yung Petros ay masculine. Wala tayong tutol doon. Pero ganun lang ba dapat i-analyze ang syntax at ang grammar ng Greek text? Titingin ka lang sa lexicon, tapos nauunawaan mo na ang buong teksto ng original text ng Matthew chapter 16 verse 18? Pagkatapos gagamit ka ng iba't ibang talata mula sa Tagalog translation, as we can see sa ginawa ni Brother Eli. Bakit hindi i-demonstrate ni Brother Eli ang grammar at syntax ng Greek text ng Matthew chapter 16 verse 18? Gayong binanggit niya yung Petros at saka yung Petra. May mga tao kasi sa panahon natin ngayon na nakabasa lang ng interlinear at saka lexicon. Feeling nila ay marurunong na rin sila ng Greek at saka Hebrew. Lately, gumawa po tayo ng analysis sa Aramaic text ng Matthew chapter 16 verse 18 kasi yung actual talaga na conversation sa Matthew chapter 16 verse 18 ay sa language na Aramaic. Although na yung New Testament ay isinulat originally sa Greek. Pero wag nating kakalimutan na yung language ng Panginoong Hesus ay Aramaic. Yung Galilean Aramaic. Nakikita po ninyo ang unang bahagi ng article na isinulat ko sa screen. At kung nakikita man po ito ni Brother Eli, sana gumawa siya ng article. At isusulat niya rin batay sa grammar ng Aramaic ang kanyang response. Hindi yung gagamit ka lang ng lexicon at interlinear tapos hindi mo naman kayang i-demonstrate ang grammar ng context ng original text. So, hopefully, gumawa si Brother Eli ng katulad din ng article na ito. Kasi ang claim ni Brother Eli, bobo ang mga scholars ng Catholic Church. Pero, teka, bago natin siguro tanungin si Brother Eli tungkol sa grammar at syntax ng Biblical Greek at saka sa Aramaic language, alamin po muna siguro natin kung sa mga basics ng Biblical languages kagaya ng Biblical Greek ay tama ang kanyang mga sinasabi. Kasi kapag sinabi mo na yung mga scholars ng Catholic Church ay bubo, ipinaparating lang ni Brother Eli na siya ay mas magaling pa kaysa sa mga scholars natin.
Well, as far as I know, yung mga scholars kasi ng simbahan ay nakakabasa talaga ng Hebrew, Aramaic, at Greek na hindi gumagamit na ng interlinear. At hindi lang basta nakakabasa kundi nakakaintindi talaga ng Hebrew, Greek at Aramaic. Kasi may mga nakakabasa ng Hebrew at Greek pero hindi naman nila naiintindihan ng kanilang binabasa. At hindi lang basta nakakaintindi. Kaya nilang magsalin, no, ng mga ancient languages. Kasi yung New American Bible Revised Edition, isa sa mga Bible versions ng Catholic Church na ibinatay sa iba't ibang ancient manuscripts kagaya nung sa Old Testament, no, na ginamitan ng Dead Sea Scrolls, Septuagint, Masoretic Text, Old Peshitta, Samaritan Pentateuch at iba't ibang mga ancient manuscripts. At hindi lang basta sila nakakapag-translate yung mga scholars natin. Naiintindihan talaga nila yung grammar at saka syntax ng mga ancient languages. Kasi sa pagsasalin, dapat hindi lamang naiintindihan mo yung Hebrew text at saka yung Greek text, kundi dapat alam mo rin yung syntax at grammar nito. Hindi lang yung basta titingin ka lang sa lexicon, ano, kagaya nung ginagawa ng iba. Ngayon, ang tanong, si Brother Eli Soriano ba ay nakakabasa ng Greek? Pakinggan po natin ang isa sa mga videos kung saan nagbabasa siya ng Greek. Basahin natin yung Mateo 1:1 sa Greek, kapatid na Daniel. Biblos Geneseos Iesu Christo Uyo David Uyo Abraham. Biblios Geneseos Iesu Cristo wayo David wayo Abraham. Ayun. Sa mga nakakaalam ng basics ng Biblical Greek, maliwanag po na ang Greek word na huyo or son ay binasa ito ni Brother Eli na wayo. So, alam po natin kung tama o mali yung kanyang pagbasa. And obviously, maling-mali talaga. So kung sa pagbasa pa lang ng Greek mali ka na, ano pa kaya pagdating sa syntax at grammar ng Greek? Pero, tika, no? Manood pa tayo ng iba pa niyang videos. Ang Biblia na merong nakasulat kagaya ng Bodmer Papyrus, nakalagay dyan, monogenes Theos, the only begotten God. Yung salitang monogenes Theos, the only begotten God, monogenes Theos. Yung mono kasi only yun eh, nag-iisa. Yung genes, yung begotten. Yung Theos, God. The only begotten God, si Kristo yun. Sa sitwasyong ito, ay pinakita ni Brother Eli yung manuscript na Greek na 3rd century. Yung ipinakita ni Brother Eli ay tinatawag natin na Papyrus 75 na nasa Vatican Library ngayon. So, meron tayong actual na itsura ng Papyrus 75, no? At makikita po ninyo sa screen. Hindi po tayo tutol na ang nasa manuscript ay ang mas tama compare doon sa mga manuscripts kung saan nakasulat yung homogenes huios na isinalin ng King James Version bilang the only begotten Son. So sa video ni Brother Eli, habang ipinapakita niya yung Papyrus 75, mapapansin po natin na hindi alam ni Brother Eli yung definite article.
Kasi sa manuscript na ipinakita niya, merong definite article at hindi niya yun binasa. Na supposed to be homogenes theos. Pero binasa niya lamang ito bilang monogenes theos. Hindi kagaya ng mababasa natin sa Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus na walang definite article. Ngayon, yun ba ay may kaibahan? Ngayon, yun ba ay may kaibahan? Kasi, nung binasa niya yung monogenes theos, isinali niya ito bilang the only begotten God. So, ang tanong, kapag wala na bang article or definite article ang monogenes theos, ay pwede pa ba nating isalin ito bilang the only begotten God, kagaya ng napanood at saka napakinggan natin sa video ni Brother Eli? So sa screen natin ay makikita ninyo ang dalawang versions ng Biblia. Ang New American Bible Revised Edition at saka yung New Revised Standard Version. At ganito po isinalin ng New American Bible Revised Edition at saka New Revised Standard Version yung bahagi ng John 1:18 na pinag-uusapan natin dito. So, both the translations construe the Greek in the same way, with two substantives in apposition, yung homogenes at saka yung theos. Katulad ng ginawa ni Brother Eli na hindi niya isinama ang definite article who sa kanyang pagbasa, pero isinalin niya pa rin ang monogenes theos bilang the only begotten God. Parang ganito yan, no? Kung i-adapt natin ang reading katulad ng nakasulat sa Nestle Aland 28 edition, kung saan walang definite article, at nakikita natin ngayon ito sa screen, ano? Then, there are other considerations, ano? The meaning of monogenes in 1st century Greek, probably not only begotten. It is more likely unique or only. So the two words can be construed as an adjective and a noun, unique God, or as a pair of indefinite nouns in apposition, a unique one, God. So the two indefinites invite a question. Who is it? And that is answered with a definite expression that follows, the one who is in the bosom of the Father. That is why lexicon is not enough. Dapat ding tingnan natin ang syntax, grammar, at saka yung context. Yung binasa ni Brother Eli na manuscript na Papyrus 75 ay merong definite article. Pero yung Nestle Aland 28 edition ay wala. Kasi yung Sinaiticus at saka yung Vaticanus ay walang definite article. Narito po ang John chapter 1 verse 18 ng Codex Sinaiticus. At makikita po natin, especially doon sa mga marunong magbasa ng Greek, na wala po itong definite article. Ganon din ang John chapter 1 verse 18 ng Codex Vaticanus. Wala din pong definite article na mababasa. Tutol ba tayo sa gustong patunayan ni Brother Eli na Diyos si Kristo?
Well, hindi po tayo tutol. Ang nais po lamang natin ipapansin sa mga nanunood at nakikinig, bago po siguro natin sabihin na bubo yung scholars ng ibang simbahan, yung mga hindi mo kapatid sa loob ng iyong church. So, tingnan po muna natin ang ating capacity. So, kung hindi po tayo marunong magbasa ng kahit simpleng Greek text, or hindi nga natin alam kung ano yung definite article, may lakas pa tayo ng loob para sabihan ng bobo yung mga scholars na nakakabasa, nakakapag-translate, at nakakaintindi ng mga ancient languages ng maayos. Punta naman natin yung iba pang mga videos ni Brother Eli kung saan siya nagtuturo. Mga aklat ng Bagong Tipan. Yung tinatawag na Biblia Latin, yung Latin Vulgate, na opisyal na libro ng Katoliko na pinanggalingan ng Douay Rheims version sa English, yun ang nakuha ng Katoliko, yung Latin Vulgate. Pero tatandaan mo, yun ang kinikilala nila, yung sinali ni Jerome. Ngayon, yung isinali ni Jerome, hindi siya nag-compile nun. No? So, hindi Katoliko nag-compile nun. Nagsalin lang si Jerome ng Biblia from Hebrew at saka ng Greek. Sinali niya sa Latin Vulgate, which became the official Bible of the Roman Catholic Church, yung Latin. Yun din na nagpapaliwanag sa atin, kaya nang ang Katoliko'y makarating sa Pilipinas, makarating sa Asia, ang misa Latin. Kasi ang paniwala nila, yun ang pinakatamang Biblia, yung Latin. So wala silang pakialam doon sa ibang manuskrito. Ang pakialam. Kung napansin natin sa video nating napakinggan, sinabi ni Brother Eli na walang pakialam ang Catholic Church sa ibang mga manuskrito. Ang tanong, tama ba itong sinabi ni Brother Eli? Ang sagot po ay maling-mali. Sa Vatican, meron po tayong 75,000 manuscripts. Kasama sa mga manuscripts na ito ay ang Codex Vaticanus, na mas matanda ng konti kaysa sa doon sa Codex Sinaiticus. Pati na yung Papyrus 75, no? Bear in mind that Codex Vaticanus is very close to Papyrus 75. Yung ginamit kanina ni Brother Eli na hindi niya binasa yung definite article. So, kung walang pakialam ang Catholic Church sa ibang mga manuskrito, bakit pa pinipreserve ng Vatican ang iba pang mga manuscripts? So, maliwanag po na hindi alam ni Brother Eli yung kanyang pinagsasabi. At saka sa Biblicum sa Rome, itinuturo yung Old Testament textual criticism. Kasi sa textual criticism, lahat ng ancient manuscripts ng Old Testament, kagaya ng Dead Sea Scrolls, Septuagint, Old Peshitta, Masoretic Text, at Samaritan Pentateuch, ay pinapahalagahan. Kaya, mali yung sinasabi ni Brother Eli na walang pakialam ang Catholic Church sa iba pang mga manuskrito. Dahil para sa Catholic Church, ang Latin ang pinakatama. Ito po ay maling-mali. So punta pa tayo doon sa iba pang mga videos ni Brother Eli.
Halimbawa, itong Bibliang binabasa ko ngayon, 19.5. May nadagdag ba rito? Meron. Kasi 19.5 lang ito tinranslate eh. Ang nadagdag dito yung Marcos, chapter 16, verses 9 to 20. Pero doon sa Codex Sinaiticus na nakita ko mismo yung kopya doon sa British Library, ang Marcos niya nagtatapos sa Kapitulo 16, versikulo 8. Mag-uumpisa sa 9, wala na siyang verse. Ibig sabihin, yung verse 9 up to 20 ng 16 ng Marcos, dinagdag lang yun ang mga kung sino nagdagdag nun. At mali-mali nga yung nandun sa mga verses na yun. Mark 16:9 to 20. It is not contained in the oldest manuscripts of the Bible. Sa video nating napakinggan, sinabi ni Brother Eli na yung mga ancient manuscripts ay hindi naglalaman nung tinatawag na longer ending or yung verses 9 to 20 ng Mark chapter 16. Well, ako rin ay agree na dapat piliin yung shorter ending, yung hanggang sa verse 8 lang, no? Kasi sa mga Bible versions, katulad ng New American Bible Revised Edition at saka New Revised Standard Version Catholic Edition ay merong mga brackets, ano? At saka footnotes. Mahalaga na binabasa din ng mga bumabasa nito yung footnotes para malaman natin yung mga mahahalagang mga impormasyon na nakasulat dyan. Ngayon, yung sinabi ni Brother Eli na yung verses 9 to 20 ng Mark chapter 16 ay hindi matatagpuan sa mga ancient manuscripts. Ang tanong, nagsasabi kaya si Brother Eli ng totoo o hindi niya lang alam talaga ang kanyang sinasabi? Una, ito pong nakikita ninyo sa screen ay isang ancient manuscript. 5th century manuscript na nasa Cambridge University Library ngayon, na kung tawagin ay Codex Bezae, no? Ito pong bahaging ito na nilagyan natin ng blue ay makikita natin yung huling bahagi ng Mark chapter 16 verse 15, na kung babasahin natin itong Greek text na ito ay pasitikese, no? Or ibig sabihin, to all the creation. Pagkatapos, itong nasa pula, nilagyan natin ng pula, ito yung bahagi ng Mark chapter 16, verse 16. Who pistusas kai baptistes sutisitai. O ibig sabihin, the one who believes and is baptized will be saved. Pangalawa, ito namang nakikita ninyo ngayon sa screen ay tinatawag na Codex Washingtonianus. Ito po ay 4th or 5th century manuscript. Narinig ko minsan kay Brother Eli na binabanggit niya itong manuscript na ito. At isa sa mga pwede nating mabasa sa part na ito, kung saan nakikita nyo po ngayon sa inyong screen, ay yung Greek words na homenon korios Jesus metato lalisay autois, kung saan ito po ay bahagi ng Mark chapter 16 verse 19. Pangatlo, ito pong nakikita ninyo ngayon sa inyong screen ay isang 5th century manuscript na kung tawagin ay Codex Alexandrinus. As we can see, we can read the Greek word anastas, which is the first Greek word in Mark chapter 16 verse 9. And for the information of everyone, the oldest complete Septuagint manuscript
ay yung Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, at saka ang Codex Sinaiticus. These manuscripts simply copy out the entire Septuagint, which had long been in existence. Manood pa tayo ng isa pang video ni Brother Eli Soriano. Yan, nung matuklasan 1947. Yung Dead Sea Scroll, naisulat yan 200 years before Christ. Nandiyan yung libro ni Propeta Isaias at saka yung libro ng mga matatandang propeta sa Israel. That was written 200 years before Christ. You can just imagine, 200 years before Christ, meron ng manuscript na natuklasan tayo. Nakalagay yan sa mga jars, mga earthen jars. Ayan, na-preserve siya doon sa sa desierto, doon sa malapit sa Dead Sea. Na-preserve siya, perfectly na-preserve yung libro ni Propeta Isaias, buong buo. Kung ikukumpara mo yan, doon sa manuscript naman na natagpuan ng 3rd century, na isulat noong 3rd century, kukumpara mo yung manuscript namang tinulat 200 years before the coming of the Lord Jesus Christ in the flesh, halos eksaktong-eksakto. So, napanood po natin at saka napakinggan na kinukumpara ni Brother Eli ang Dead Sea Scrolls sa isa pang manuskrito. Ngayon, may mga ipapakita po tayong mga at least 3 halimbawa sa screen. Ito po ay gusto po nating ipapansin at itanong na po natin kay Brother Eli. Una, ito pong nakikita ninyo Brother Eli sa screen. Kung saan nakikita po ninyo ngayon yung nasa itaas yung The Great Isaiah Scroll at saka yung sa ilalim ay yung Codex Sinaiticus na kapareho din nung kung ano yung nakasulat sa Septuagint. Pwede nyo bang ipaliwanag kung bakit yung nasa The Great Isaiah Scroll ng Isaiah 53:7 ay nasa perfect tense, while yung nasa Sinaiticus ay nasa present tense? Pangalawa, ito po namang nakikita ninyo ngayon sa inyong screen. Bakit po yung nasa itaas, yung nasa scroll ay plural, while itong nasa Aleppo Codex ay singular? At itong pangatlo na nakikita po ninyo sa inyong screen, bakit po dito sa scroll ay Vikara yung nakasulat, samantala dito sa Masoretic text ay Vayikra? So, yan lang po muna sa ngayon ang gusto nating itanong kay Brother Eli. At nais nating malaman kung alam ba talaga ni Brother Eli yung kanyang mga sinasabi kapag binabanggit niya yung mga ancient manuscripts. At saka yung sinasabi niya yung mga pagkukumpara niya ng mga iba't ibang manuscripts, no? Gusto nating malaman kung alam ba talaga niya yung kanyang mga sinasabi. Well, yung mga nabanggit natin ay kayang ipaliwanag ng ating mga Bible scholars. Ngayon, ang tanong naman, kaya kayang ipaliwanag yun ni Brother Eli Soriano na habang binabasa niya yung mga nakasulat sa mga ancient manuscripts kagaya ng Dead Sea Scrolls ng Masoretic text at saka yung mga manuscripts na mga binanggit niya. So, kaya mo bang ipaliwanag yung mga pagkakaiba
na nasa manuscripts. Or simple lang, no? Ipakita mo one time sa amin sa iyong programa na nagbabasa ka talaga ng manuscripts. So kung sinasabi ni Brother Eli na yung mga Bible scholars natin ay mga bobo, pero yung mga Bible scholars natin ay nakakabasa ng mga aktual na mga manuskrito katulad ng Dead Sea Scrolls at Masoretic texts at ng mga ancient Greek manuscripts, bakit ni minsan hindi pa natin napapanood si Brother Eli na nakakabasa ng text ng Dead Sea Scrolls? I hope the followers of Brother Eli will not get mad at me, since I only wanted to answer Brother Eli honestly. And we will know if it is true na alam niya talaga yung scriptures, no? Kasi kung sinasabi mong bubo yung mga scholars, tapos yung kaya mo lang palang basahin ay yung Tagalog at saka English, tapos kapag nagbasa ka ng Greek ay mali-mali pa, at saka yung mga simple na katulad ng definite article ay hindi mo pala alam. So I think dapat matuto tayong magpakumbaba.